Nagpatuloy ang pagtalakay sa mga umano'y irregularidad sa mga flood control projects sa pagpupulong ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo nitong nagdaang Lunes. Hindi dumalo sa pagpupulong ang ilang kongresista at ang 18 dating Marines na nauna nang nagsampa ng mga paratang kaugnay ng issue dahil aniya ay hindi pa formal na ang pagdinig sa isinagawang pagtitipon. Namin ng dalawa sa mga dating bodyguards na nagkamali sila sa naunang pahayag na nag-uugnay kay Senator Loren Legarda na umano'y pagdadala ng mga maletang may laman na pera. Lumutang din ang pahayag ng kontratistang si Curly Discaya na nagsabing handa pa siyang maglabas ng mga pangalan ng iba pang mga opisyal na umano'y sangkot sa kickback sa mga proyekto. Bilang aksyon, inihayag ni Senator Erwin Tulfo na maghahain siya ng kaso laban sa mga hindi sumunod sa imbitasyon at muling ipapatawag ang mga testigo sa oras na maisagawa ang formal na pagdinig. Patuloy naman ang pagkalat ng mga dokumento at testimonya habang isinusulong ang mas malalim na investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. Kaugnay nito, nagsampa si Senator Erwin Tulfo ng reklamong grave oral defamation laban sa 3 sa mga umano'y 18 ex-bodyguards ni dating Congressman Saldico kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya. Inihain ang reklamo sa Pasay City Regional Trial Court laban kina Bernard Gumban, Rosebert Waupan at Benny Bulotate. Nag-ugat ang kaso matapos iugnay ng mga respondents si Tulfo sa umano'y kickback scheme at iba pang iligal na gawain sa isinasagawang pagdinig ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Kabilang sa aligasyon ang umano'y paghahatid ng malaking halaga ng pera sa bahay ni Tulfo na mariin namang itinanggi ng senador. Ayon kay Tulfo, hearsay lamang umano ang mga pahayag at wala itong sapat na ebidensya upang patunayan ang mga akusasyon laban sa kanya. Samantala, sinabi naman ng abogado ng mga respondent na handa silang sagutin ang reklamong isinampa at iginiit na hindi pa umano nila inilalabas ang kabuuan ng kanilang impormasyon. Sa ibang balita, mariing kinundena ng House Committee on Foreign Affairs ang umano'y illegal na floating structure ng China na namataan sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon kay Cotabato 3rd District Representative Maria Alana Samantha Taliño Santos na siyang chairperson ng House Committee on Foreign Affairs, suportado niya ang diplomatic protest na inihain ng Department of Foreign Affairs laban sa China. Noong ika-10 ng Hunyo, naglabas ng mga larawan ng mga otoridad ng isang movable floating platform na umano'y inilagay ng China sa Bajo de Masinloc. Batay sa datos ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines, may sukat itong 6 na metro kada gilid at nilagyan ng antena at metal supports para sa pag-angkla. Kinumpirma rin sa pinakahuling monitoring na may mga taong sakay ng naturang istruktura habang nasa karagatan nito. Sinabi ni Taliño Santos na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc at nasa humigit kumulang ang 190 nautical miles mula sa Zambales. Ayon pa sa mambabatas, paglabag umano ito sa soberanya ng Pilipinas sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Awards sa South China Sea. Pinuri rin niya ang AFP at PCG sa patuloy na maritime patrol at surveillance operations sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Taliño Santos, patuloy na umanong magsusulong ang komite ng mga hakbang upang maprotektahan ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa karagatan.
Samantala, inilunsad ang isang programa para sa mga TNVS drivers na layong magbigay ng dagdag na benepisyo at suporta sa kanilang kabuhayan at pamilya. Narito ang kabuuang ulat, hatid ni Jade Buhoy. Tayo po ay nananawagan sa ating gobyerno na dapat pinapansin ang mga ganitong programa upang matulungan sila at maitulay yung mga programa magagandang programa ng gobyerno sa mga taong bayan. Formal nang inilunsad ng Transrev, katuwang ang 14 EV at InDrive ang Driver Retention Program para sa mga partner drivers sa Transport Network Vehicle Service o TNVS sector. Kabilang sa mga benepisyong maaaring makuha ng mga kwalipikadong driver ang insurance assistance, educational support para sa kanilang mga pamilya, at housing opportunities. Yung nilagdaan nating partnership kanina, kasama ang 14 electric vehicle at InDrive ay para po ito sa mga TNVS driver. Ayon pa sa kinatawan ng Transrev na si Leonardo Jun de Leon, layunin ng programa na makatulong sa pangmatagalang seguridad at kapakanan ng mga driver. Sinabi rin ng kumpanya na nais nitong palakasin ang suporta sa mga TNVS driver na araw-araw na bumabiyahe at nagbibigay serbisyo sa publiko. So, after 5 years, sa kanila na yung mga sasakyan na binabiyahe nila. At saka sa unang taon nila sa pagmamaneho nila ay pwede silang magkaroon ng health insurance kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, inihayag naman ng InDrive na mahalagang mabigyan ng mga programang makatutulong sa kalidad ng buhay ng mga driver bukod sa oportunidad na kumita. Pag nakatatlong taon sila, pwede silang mag-avail ng pabahay galing sa Transrev. Yan po ang programa na ginawa natin dahil alam po natin ngayon na talagang ang ating gobyerno ay hindi naman talaga kayang gampanan lahat. Binigyan din naman ng 14 EV na mahalagang mapalawak ang mga partnership na nagbibigay ng oportunidad at suporta sa mga manggagawa at transport sector. Ayon pa sa Transrev, bahagi ang programa ng kanilang patuloy na pagsisikap na makabuo ng mas matatag at driver-centered na komunidad sa TNVS industry. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nakapagtala ang Pilipinas ng pinakamataas na agricultural export sa buong kasaysayan nitong buwan ng Abril na umabot sa 1.029 billion US dollars. Ayon sa Department of Agriculture, bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan upang mapalawak ang global reach ng produktong pang-agrikultura ng bansa. Ang pag-export ng mga produkto kabilang na ang niyog, mangga, pinya, saging, rambutan, ube, kape at kakao at iba pa. Dagdag pa nito, malaki ang potensyal ng agrikultura ng bansa at may malakas na advantage kumpara sa iba pang mga bansa. Kaugnay nito, nauna nang naipadala noong nakaraang linggo ang pinakaunang commercial shipment ng 1 metrikong toneladang mangga mula Zambales patungong Toronto, Canada. Kasunod naman ito ang pinakauna ring commercial shipment ng 18 metrikong toneladang pinya mula South Cotabato papuntang United Arab Emirates noong nagdaang Lunes. Habang sunod ding ipinadala nitong Miyerkules ang 200 kilong mangga mula Cebu na Guimaras papuntang Hong Kong at Europa. Second Chairman's Cup ng Philippine Eagle Golf Club o PEGC ginanap kamakailan at 12 years old na player na si Res Tanyag, champion sa regular men's division. Narito ang ulat. Champion ang 12-year-old golf player na si Res Ian Tanyag sa katatapos lang na Second Chairman's Cup ng Philippine Eagle Golf Club na ginanap sa Nick Faldo course ng Eagle Ridge Golf and Country Club noong June 7.
Ang tournament nakasabay na rin ng pagdiriwang ng birthday ng PEGC chairman na si Philip Chen at direktor ng Eagle Ridge Golf and Country Club ay nilahukan ng mahigit 100 manlalaro at kabilang na dito ang mga miyembro ng PEGC. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! You know, golf is not only play. Golf is kind of healthy. Imagine we have a sun, vitamin D, right? We have a green oxygen. That's what we need in life, right? So let's have a more golf. And they said, if you can play golf, you assure your life was continue breathing, right? So let's have more golf. Anyway, thank you very much, your participant, and also thank you for friends supporting, and also our friend must give you so many gift here and supporting us. Champion ng regular men's division ang golf player na si Res Ian Tanyag na 12 taong gulang lamang. Kabilang sa mga nanalo sa regular division ay si Ahmad Faisal Haseim, second runner-up, at Eugene Lin, first runner-up. Samantala, sa senior division, second runner-up si Orly D, first runner-up si Yang Lee at champion naman si Romy Tanyag. Para sa ladies division, second runner-up si Bing Betonyo, first runner-up si Glenda Aguto at ladies division champion si Mercy Littlefield. Binigyan din ng Special Eagle Award si Res Tanyag. Samantala, dumalo at nakibahagi sa tournament at selebrasyon sila Taiwan Ambassador Wallace Mingan Cho, Japan Ambassador Endo Kazuya, Lao Ambassador Tipasone Sengsurinha at Vietnam Ambassador Lai Tai Bin. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, mga gusali sa Mindanao gumuho matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol. Higit 1,400 classrooms nawasak ng lindol sa Mindanao. Operasyon kontra krimen pinaigting ng PNP. Senator Erwin Tulfo nagsampa ng reklamo sa mga nag-uugnay sa anomalya sa flood control. Kamara, kinondena ang China sa Baho de Masinloc. Historic high na $1.03 billion sa agricultural export na itala ng Pilipinas nitong Abril. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan po ang pinakamainit na naging kaganapan nitoong linggong nagdaan. Manatiling nakatutok sa aming Facebook, Golden Nation Network, at sa aming YouTube, Golden Nation Network. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito ang News Force Weekend.